20 taon na ang nakalilipas, ang mga halimaw na demonyo ay nagkatawang tao mula sa mga lamat sa langit, na nagpakawala ng kaguluhan at pagkawasak sa hindi inaasahang mundo. Ang mga ito ay hindi ang mga nilalang ng mga alamat at alamat, ngunit mga bangungot na nilalang ng napakalaking kapangyarihan, ang kanilang mismong presensya ay pumipihit sa katotohanan mismo. Ang mga lungsod ay gumuho, ang mga bansa ay bumagsak, at ang mapagmataas na baluarte ng sangkatauhan ay nabawasan sa nagbabagang mga guho, mga monumento sa isang nawawalang edad. Ang mga sandata ng sangkatauhan, na dating mga simbolo ng pangangibabaw, ay napatunayang lubos na hindi epektibo laban sa pagsalakay ng demonyo. Ang mga bala, missiles, at maging ang pinakamapangwasak na mga bomba ay mga inis lamang sa mga mananakop na ito. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakabitin ng walang pag-aalinlangan sa balanse, na nasa bingit ng pagkalipol. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga nakaligtas ay nagsisiksikan sa mga guho, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot habang ang mga kakatwang halimaw ay gumagapang mula sa mga portal sa pulang dugo na kalangitan. Ang mga ito ay hindi mga nilalang ng Earth, ngunit mga kasuklam-suklam na ipinanganak mula sa pinakamadilim na sulok ng ibang dimensyon. Nagpagala-gala sila sa mga basag na lansangan, banibiktima ang mahihina at walang pagtatanggol, ang kanilang mga nakakagigil na dagandong ay umaalingaw-ngaw sa tiwangwang na tanawin. Gayunpaman, sa kadilimang ito ng lahat, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw. Sila ang mga Awakener, mga bihirang individual na biniyayaan ng mga pambihirang kakayahan, ang tanging may kakayahang tumayo laban sa mga demonyo. Ngunit ang kapangyarihang labanan ng mga demonyo ay hindi madaling nakamit. Tanging ang mga may nakatagong talento ay umabot sa isang tiyak na ranggo ang maaaring gumamit ng lakas na kinakailangan upang labanan ang mga hindi makamundong mananakop na ito. Ang paggising ay isang mahiwaga at hindi mahuhulaan na kababalaghan. Sinabi na kung kukuha ka ng isang sample mula sa isang buong bansa, magsasala sa milyon-milyong ordinaryong tao, kakaunti lamang ang makikita mo sa mga nakatakdang maging Awakeners. Ang kanilang kabuoang bilang ay halos hindi lumampas sa 1,000, na nakakalat sa buong mundo tulad ng mga kislap ng liwanag sa isang sumasalakay na kadiliman. Sa mga Awakener na ito, umiral ang isang mahigpit na hierarchy ng kapangyarihan, na tinutukoy ng ranggo ng kanilang mga nagising na kakayahan. Mayroong 7 natatanging ranggo, D, C, B, A, S, SS, at ang Ultimate SSS. Ang A-rank Awakeners at mas mataas ay lubos na iginagalang, itinalaga bilang mga bayani at tagapagligtas, ang huling linya ng depensa sa pagitan ng sangkatauhan at pagkalipol. Ang mga walang talento ay maaari lamang manood ng may pagkamangha at pasasalamat habang ang mga pambihirang individual na ito ay itinaya ang kanilang buhay upang protektahan ang mga inosente. Sa isang maliit, hindi mapagpanggap na nayon, isang binata na nagngangalang Jiang X ang nakatayo sa bangin ng kanyang sariling awakening. Siya ay nagtataglay ng matutulis na asul na mga mata na tila nagtataglay ng lalim ng hindi masasabing potensyal. Nakasuot ng simpleng kapan na may hood na nakababa sa kanyang noo, naglabas siya ng aura ng tahimik na determinasyon. Gamit ang matatag na mga kamay, hinawakan ni Jiang X ang kanyang mga palad sa ibabaw ng isang magic ball, isang sinaunang artifact na ginamit upang sukatin ang mga nakatagong kakayahan ng mga potensyal na Awakeners. Habang itinuon niya ang kanyang isip, damaloy ang isang surge ng enerhiya sa kanyang mga ugat, na naging dahilan upang ang magic ball ay kumikinang sa isang ethereal na liwanag. Ang interface ng system, isang holographic display na nakahover sa tabi ng bola, ay nagpapahiwatig na ang proseso ng awakening ay isinasagawa, na nagpapakita ng salitang, naglolod, sa kumikinang na mga titik. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang maliit na engkanto na babae, nanlalaki ang mga mata sa pag-asa. Siya ay isang mystical na nilalang, isang tagapag-alaga ng proseso ng awakening, na inatas ang pangasiwaan ang paglitaw ng mga bagong talento. Ang kanyang misla na mga pakpak ay nanginginig sa kaba habang pinapanood ang magic ball, ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Biglang sumabog ang magic ball sa isang nakakasilaw na kislap ng liwanag. Ang interface ng system ay kumikislap, at 3 letra ang nagkasunod-sunod, SSS. Napabuntong hininga ang fairy girl, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Si Jiang X mismo ay napaatras sa pagkabigla, napaatras habang ang buong implikasyon ng kanyang awakening ay nahuhulog sa kanya.
Nagising niya ang kakayahan ng isang summoner na may ranggo ng SSS, isang talento na napakabihirang at makapangyarihan na halos hindi ito naririnig. Sa mataong metropolis ng Tanfang City, na matatagpuan sa gitna ng China, nagpatuloy ang buhay sa kabila ng nagbabantang-banta ng pagsalakay ng demonyo. Sa loob ng pader ng Fifth Academy, isang prestihiyosong institusyon na nakatuon sa pag-aalaga ng mga talento ng mga naghahangad na awakeners, nagtipon ang mga mag-aaral upang maasa ang kanilang mga kakayahan at maghanda para sa mga hamon na naghihintay sa hinaharap. Kabilang sa mga estudyanteng ito ang isang binata na nagngangalang Z. Umupo siya sa kanyang mesa, nakatingin sa labas ng bintana na may malayong tingin sa kanyang mga mata. Ang maingay na pag-uusap ng kanyang mga kaklase ay nawala sa isang mapurol na ugong sa background habang iniisip niya ang hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa kanilang lahat. Nagkagulo sa loob ng classroom. Isang lalaking naka-white shirt, namumula ang kanyang mukha sa pananibik, umakyat sa kanyang mesa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang kilos ng time na panalangin. "Oh, Almighty Ones," sigaw niya, puno ng desperadong pag-asa ang boses niya, "mangyaring bigyan mo ako ng talento na A-rank. Ipinapangako kong gagamitin ko ito ng matalino at protektahan ang sangkatauhan mula sa mga demonyo." Nanunuya ang kanyang kasama, "Masyado kang humihingi. Halos 1,000 tao lang sa buong mundo ang may talentong A-rank. Ano ang iniisip mong napaka-espesyal mo?" Tumikim ang isa pang estudyante, "Narinig ko ang tungkol sa isang batang babae na mas matanda sa amin ng 1 taon na nagmulat ng talento sa S-rank. Pumasok siya sa King Martial Arts Academy at ngayon ay itinuturing na pinakamahusay na mangangaso sa teritoryo ng demonyo. Sinasabi nila na siya ay nag-iisang responsable sa pagliligtas ng hindi mabilang na buhay." Napahawak sa ulo ang isang nag-aalalang estudyante, "Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong talento ang matatanggap ko. Paano kung ordinaryo lang ako? Paano kung wala akong silbi?" Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang kaibigan, "Huwag kang mag-alala. Kahit anong talento ang makuha mo, gagawa tayo ng paraan para gumana ito. We're all in this together." Itinuro ng isa sa mga mas materyalistikong estudyante ang kanyang sarili, "Gusto ko ng S-rank. Kumikita sila ng mahigit 1,000,000 sa 1 taon at may toneladang benepisyo. Kaya kung bumili ng mansion, sports car, at hindi na kailangang mag-alala muli tungkol sa pera." Samantala, si C, nakasubsob sa kanyang upuan, nakatitig sa kanyang telepono, walang pakialam sa kaguluhan sa kanyang palig. Ang lalaking nakaputing kamiseta, na nakadapo pa rin sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nagalit sa tila kawalang interes ni C. Itinaas niya ang kanyang kamao, "Hoy, C. Pansinin mo. Importante ito. Kinabukasan natin ang pinag-uusapan dito." Pinagalitan niya ito dahil sa pera lamang ang pakialam nila kung dapat silang lahat ay mag-alala sa kapakanan ng kanilang bansa. Hinaway-kaway ni C ang kanyang kamay ng may pag-aalinlangan, tumutugon na malamang na lahat sila ay mga ordinaryong tao, at dapat maging masaya ang isa kung maaari silang magdulot ng kahit kaunting benepisyo. Napatingin si Z sa screen ng phone niya na may pag-aalala. Ang pera na natitira matapos ang pagpanaw ng kanyang mga magulang ay maubos, at ang natitira na lamang ay ibenta ang bahay. Kahit noon pa, hindi siya sigurado kung sapat na ba iyon. Inilibot niya ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran sa teritoryo ng demonyo ngayong gabi. Samantala, ang engkanto, si Jiangyi, ay lumutang sa kawalan, nakatingin sa isang puting spot sa gitna ng isang portal. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng tunay na takot. 10 taon na ang nakalilipas, siya ay inilipat mula sa kanyang mundo patungo sa isang ito. Ang kanyang mga adoptive parents ay nagbigay sa kanya ng pangalang Jiangyi, na tinatrato siya bilang kanilang sariling anak na babae. Kung wala sila, hindi siya mabubuhay. Ang isang bata ay nakaupo sa isang mesa, umiiyak ng masaganang luha habang ang isang babae ay nagpapakain sa isang batang babae. Ngumiti ang lalaki, sinenyasan ang bata na kumain at sinabihan siyang huwag mahiya dahil lahat sila ay isang malaking pamilya. Bulalas ng dalaga na punong-puno ang bibig na tuwang-tuwa siya sa pagkakaroon ng kuya ngayon. 20 taon na ang nakalilipas, nang lumitaw ang misteryosong wormhole sa kalangitan, at lumitaw ang mga demonyo, sinimulan nilang sirain ang lahat sa kanilang landas. Ang mga sandata ng tao ay walang silbi laban sa kanila.
Ang mga halimaw ay literal sa lahat ng dako, gumagala sa mga guho ng lungsod. Nakahiga sa lupa ang walang buhay na katawan ng isang babae, ang kanyang ibabang bahagi ay ganap na nawawala. Nawala ang takot sa mukha ni Z nang makilala niya ang kanyang ina. Nang mga sandaling iyon, nilalamon ng halimaw ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Kinagat ng halimaw at pinunit ang kanyang binti. Ang lalaking nakahiga sa ilalim ng mga guho ay tumingin sa kanyang mga anak. Sinabi niya kay Z na hindi sila dapat tumayo doon na parang mga haligi kundi tumakas. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang inabot niya ang mga bata, hinihimok ang bata na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Lumingon si Z sa lalaki, tumulo ang luha mula sa gulat niyang mga mata. Tinawag niya ang kanyang ama. Ang batang lalaki at babae, na magkahawak kamay at may mga luhang umaagos sa kanilang mga mukha, ay tumakbo patungo sa mga ward. Sa likod ng kanilang ama, isang malaking humanoid na halimaw ang lumitaw. Kumuha ito ng isang hakbang pasulong upang maalis ang bara. Ilang sandali pa, nadurog ng buhay ang lalaki. Ang batang lalaki, na manhid sa takot, ay nanood ng palabas at sinigaw ang pangalan ng kanyang ama. Nagpatuloy ang halimaw na parang walang nangyari, dinurog ang mga bangkay ng mga inosenteng tao sa ilalim ng mga paa nito. Ang sangkatauhan ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Walang magawa si Z habang pinatay ang kanyang ama sa kanyang harapan. Sa desperasyon, ang mga tao ay lumaban sa lahat ng mayroon sila at kalaunan ay nagtagumpay sa pagpilit sa mga demonyo pabalik sa portal kung saan sila nanggaling. Noon ang sangkatauhan ay nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas, kapag ang isang tao ay pumasok sa kaharian ng demonyo, sila ay lumakas at ang lakas na iyon ay nanatili kahit na bumalik sila sa mundo ng mga tao. Gamit ang mga bagong kakayahan, ang mga tao ay nagsimulang tumulak laban sa mga mananakop. Nagmarka ito ng simula ng pag-usbong ng mga piling puwersa, mga mandirigma na may kakayahang pumasok sa teritoryo ng demonyo at labanan ang mga halimaw sa kanilang sariling lupa. Kapansin-pansin ang kanilang mga resulta. Ang pandaigdigang organisasyon na kilala bilang Monster Hunters Association ay pinalawak ang mga ranggo nito at lumikha ng isang 5-tier na sistema ng pagraranggo ng hunter. Maraming demonyo ang napakalakas kaya ang rank 5 hunters lang ang makakatalo sa kanila. Samantala, ang mga tao ay ikinategorya din ayon sa kanilang likas na talento, niranggo mula D hanggang SSS. Si D ang pinakamahina at ang SSS ang pinakamalakas. Tinukoy ng ranggo ng talento ng isang tao ang kanilang potensyal na lakas at pagiging kapaki-pakinabang. Upang maging kwalipikado bilang isang rank isang hunter, kailangan ng isa ng kahit man lang A-rank na talent. Isinukbit ni Z ang kanyang backpack sa isang balikat at tumayo mula sa kanyang mesa, sinulyapan ang relo sa kanyang pulso. Ang oras ay tumatakbo out. Kailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon. Paglabas ng opisina, tahimik niyang isinara ang pinto sa likuran niya. Ngayon ang araw na iyon sigurado siya. Kinailangan niyang gisingin ang kahit isang talentong A-rank at ipasa ang pagsusulit. Nang gabing iyon, late na nakauwi si Z at malakas na ibinalita ang kanyang pagbabalik. Sa kusina, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na may hawak na plato sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanya nang may awa sa kanyang mga mata, nag-aalok sa kanya ng sunog na binti ng manok na amoy, off. Humingi siya ng tawad, mahina ang boses at nahihiya. Iyon ang kanyang ika-18 na kaarawan, ang araw na papasok siya sa Demon Territory sa unang pagkakataon upang gisingin ang kanyang talento. Nais niyang gumawa ng isang bagay na espesyal para sa kanya ngunit hindi ito nagtagumpay. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Z at hinubad ang kanyang backpack. Sa malumanay na boses, ipinaalala niya sa kanya na baka hindi niya bagay ang pagluluto. Napag-usapan na nila ito dati. Siya ay huli na sa kanyang pag-aaral, at ang kanyang kalusugan ay hindi maganda. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hawak ang plato, tinukso niya, bueno, sa ilalim ng lahat ng nasunog na balat na ito, marahil ang karne ay malambot pa. Tumalikod siya at tumakbo kasama nito. Hinabol siya ng kanyang ate, tumatawa at sinusubukang kunin ang plato. At least iwan mo ako ng isang piraso. Sabi mo birthday ko, tawag ni Z sa balikat niya. At kung patuloy kang humahadlang, ibababa ko ito. Tumaas ang buwan sa itaas nila. Habang papalabas ang kanyang kapatid, lumingon siya at sinabing bibisitahin niya ang isang kaibigan.
Mag-ingat ka sa Demon Territory, okay. Tumango si Z. Bumalik ka bago mag-alas 9:30. Mag-aalala ako kung meal late ka. Napatingin siya sa orasan. 7:30 p.m. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang digital wristwatch, isang countdown ay kumikislap. 10 segundo ang natitira. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ito na, ngayon o hindi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip, please, sis. Pray for me. Sa 0, ang relo ay kumikinang at kumalusko sa kuryente. Isang asul na liwanag ang nakapaligid sa kanya, at bago pa siya makapag-react, isang portal ang bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Napasigaw siya habang hinihila papasok, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Pagkatapos ay isinara niya ang mga ito ng mahigpit. Nang muli niyang buksan ang mga ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang kumikinang na pabilog na plataporma sa isang kakaibang kaharian. Isang diwata na may matingkad na dilaw na pakpak ang lumutang sa kanyang harapan. Welcome to Demon Territory, magiliw niyang bati. Ako ang magiging gabay mo. Nilingon ni Z ang kakaibang kapaligiran at bamulong, kaya ganito ang hitsura ng trash dump of another world. Una, sabi ng diwata, dapat kang pumili ng isang pangalan at piliin ang iyong panimulang kagamitan. May lumabas na holographic screen sa harapan niya. Mabilis niyang na-type ang napili niyang pangalan, Rosa. Para sa kagamitan, pumili siya ng ghillie suit. Nagawa na niya ang kanyang takdang aralin. Delikado ang lugar na ito, at mas mabuting hindi na makita. Nakangiting alam ng diwata, naiintindihan. Kinaweyan niya ang kanyang mga tauhan, at si Z ay biglang napalibutan ng mahiwagang liwanag. Sa sumunod na sandali, nakasuot siya ng makinis na itim na ghillie suit na may hood at balabal. Rosa, tawag ng diwata, panahon na para gisingin ang iyong talento. Ilagay ang iyong mga kamay sa orb. Isang kumikinang na globo ang lumitaw sa kanyang harapan. Nag-alinlangan si Z, saka ipinatong ang dalawang palad dito. Pakiusap. Mangyaring hayaan itong maging A-rank. Hindi bababa sa A-rank. Matindi ang ilaw ng orb. Bigyan mo ako ng A-rank. Sigaw niya. Nagkaroon ng nakakabulag na flash. Binuksan ni Z ang kanyang mga mata at tinitigan ang madilim na globo. Ano ang nakuha ko? Samandal ang diwata, at ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa gulat. Isang E. Bumilis ang tibok ng puso ni Z. E. Anong ibig mong sabihin E? Hihimatayin ako. Nilapitan ng diwata ang globo, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang notification ng system ang bumungad sa buong globo. Naglolod ng talent. Kumpleto na ang paglolod. Marka ng talento, SSS rank.